Congressman Paulo Duterte tumugon sa hamon ni Manila Congressman Benny Abante kaugnay ng flood control projects. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab ko yang Angel, tumugon si Congressman Paulo Duterte sa hamon ni Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. kaugnay ng flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, lahat ng proyektong inalaan para sa kanyang distrito ay maayos na ipatupad at tatapos. Kaugnay nito, kanyang inatasan ng Department of Public Works and Highways, District and Regional Offices na ibigay ang opisyal na datos at halaga ng mga proyekto upang maging malinaw ang usapin. Dagdag pa ng kongresista, walang bumabagsak na flood control project at ghost project sa Davao at ang mga pagbaha ay agad ding humuhupa. Aniya, maaaring humingi ng kopya ng mga record ang sinumang Davaoño mula sa DPWH kaya't hindi kailangan pangalanin ang kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Basti Duterte sa naturang isyo. Kasabay nito, hinamon din ni Duterte si Abante na ipaliwanag kung paano ito nakaupo bilang kongresista kahit natalo sa nakaraang halalan. Binigyan din ni Congressman Pulong Duterte na imbis na questionin ang mga proyekto para kapakinabangan ng mga taga Davao, mas narapat ipaliwanag ni Abante ang kanyang posisyon sa Kongreso. Nice people, welcome to our channel, Mami Iza and Iza Ag Vlog. For today's video guys, nandito ako kasama ang aking anak sa Davao Coastal Road. Dahil pinag-iinitan na naman ang mga Duterte, divert to Duterte. Alam niyo naman na binabatikos ngayon ang Administrasyong Marcos dahil sa matinding anomalya sa kanyang flood control project, no? Na ito ay isa sa kanyang pinagmamalaki nung nakaraang taon, sa kanyang pangalawang taon, no? Pangalawang suna na mga natapos na mga flood control project na 5,500. Hay nako, karamihan pala dito ay ghost project. Kaya ayun, hindi sila papayag, no? Yung mga galit sa Duterte dapat dawit them. Kaya naman naghuhukay na naman ang issue laban sa mga Duterte. Habang patuloy ang investigasyon ngayon sa anomalya ng flood control scandal under Marcos administration, hindi pwedeng hindi din idadawit ang mga Duterte. Kaya naman hinahanap ngayon ang 51 billion flood control ng Davao City under Congressman Pulong Duterte sa panahon ito ng kanyang ama, former President Rodrigo Roa Duterte. Baka ghost project daw din ito, baka drawing nga din, o diba? Kaya hinahanap nila saan ba ito, may proyekto ba talaga? Kaya naman tingnan nyo guys, ang Davao Coastal Road, isa yan sa mga binadgetan, no, sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Makikita natin kung gaano kataas, no, kahaba ang flood control. Ayan, so matibay, partida pa, napakalinis pa. Kaya naman kilala ang Davao City, cleanest city in Southeast Asia, pangalawa sa Singapore, o cleanest city naman sa Pilipinas. Nakapagtataka lang yung mga banal na mga congressman, sila yung binaha sa Maynila, bakit sa Davao City nag-imbestiga? Di ba? Naku ha, Pastor, atras-atras, bago natin pakialaman ang flood control ng ibang lugar, unahin muna natin yung lugar natin kung wala na ba kayong baha dyan. Nako sir ha, ako din sir, nagtataka din ako kung bakit ikaw nakaupo ngayon, talo ka naman di ba? Kasi according sa Supreme Court, hindi pwedeng uupo yung pangalawang boto kahit ma-disqualified yung panalo dahil labag yun sa ating Constitution. Totoo ba yung chismis na nagbabayad ka sa commissioner sa COMELEC dahil kaibigan mo daw ito? Agoy, umayos ka dyan. Pastor ka pa naman. Hay nako, bago ako ma-stress sa'yo, ipiplex ko na lang kung gaano kaganda ang Davao City.
Bago ko i-flex kung gaano kaganda ang Davao City sa naghahanap ng 51 billion flood control or infrastruktura under Congressman Pulong, puntahan nyo ang website ng DMB Volume 1C, Details of DPWH. Nakalista lahat ng mga project na naka-allocate. Search nyo Davao Region 11. Example, road maintenance, infrastructure sa iba't ibang distrito, o di kaya anong klaseng flood control. Ayan. O pwede ding puntahan ang website sa DPWH. Example, Region 11, nakalagay ang type ng project, price, contractor, at status. O di kaya puntahan nyo din ang COA report na website. Hanapin nyo ang DPWH Loc Region 11 at makikita nyo rin doon ang 51 billion ni Kong Pulong Duterte. Hindi lang kay Kong Pulong o sa Davao City. Pwede nyong hanapin din kung saan kayong lungsod o saan kayong city. Pwede nyong i-search din yung mga na-allocate na mga proyekto under sa inyong, alam niyo na, sa inyong mga congressman o ito ba'y existing o ghost project pa rin. Kaysa pinag-iinitan nyo ang Davao City dahil sa flood control, tingnan nyo muna kung gaano kaganda ang Davao Coastal Road. Try nyong pumunta dito, lalong-lalo ka na, Pastor Atras-Atras. Tingnan mo ang flood control sa Davao para magising ka sa katotohanan. Ayan, Davao City Coastal Road. Ito po yun guys, ang isang proyekto na nagugnay sa Ruas Avenue at sa Bago Aplaya. Kasama sa kalsada ang 17 tulay na kabilang ang 1.34 kilometer Bukana Bridge na ongoing, no? Isa iyon sa pinakamagandang highlight dito sa Davao City pag yun ay matapos na. Kilala ang Davao City sa kalinisan, syempre number 1 yan, kaligtasan at makulay na kultura. Kilala sa mahigpit nitong pagpapatupad ng mga batas at ordinansa, partikular na sa pagdating ng kalinisan at kaligtasan ng publiko. Siyempre, kilala din ang lungsod sa mga masasarap na prutas kagaya ng durian, lansones, pomelo, mangustin at namumulaklak sa matabang lupa. Ganun kaganda ang Davao City kaya maraming ingat. Ito yung Bolton Bridge na kumukonekta sa Bangkiruan Bridge at saka Bukana Bridge. O kitang-kita nyo kung gaano katibay ang flood control. Partida pa, maraming mga taong nakatira dito. Pero makikita nyo kung gaano kalinis. Diba? Kumpara sa Maynila, lumulutang yung basura. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit matagal humupa yung baha sa inyo dyan. Dito naman sa Davao, pag malakas ang ulan, pag may ulan, may baha. Pero unti-unting nawawala, humuhupa, madaling humuhupa, ika nga. So, klarong-klaro, kitang-kita nyo kung gaano katibay yung mga flood control. Yan ang sinasabi ko kanina na Bukana Bridge. Pag matapos yan, isa yan sa mga magagandang highlight o tourist spot, no? Continuation yan dito sa may Magsaysay Park, papunta naman doon sa Sapanakan. So, klarong-klaro, kitang-kita kung gaano ka-standard, no? Yung mga materials, no? FYI guys, simula nung umupo si Speaker Romualdez, hindi na nila binadgetan yung Davao City. Ika nga, sabi ng mga contractor dito ng DPWH, kung gagawin nila ang lahat na ma-allocate lahat, total patapos naman ito. So makikita nyo, diba, gumagawa ng paraan kahit hindi na binibigyan ng budget
dahil alam naman natin na galit sila sa mga Duterte. Ika nga, ang may karapatan lang talaga o may access na magbigay ng budget ay ang speaker talaga. Kung gusto niyang dagdagan, kung gusto niyang bawasan, at kung gusto niyang tanggalin. Ayan. So, klarong-klaro, makikita natin na hindi drawing, hindi ghost, hindi substandard materials. Ika nga, may proyekto. Yan ang patunay na may ligasiya ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman pakiclick na rin ang bell button para lagi kayong updated. Bye-bye!